Nabati ko po kayo ng masagana at pinagpalang gabi po at maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong oras para manood at makinig ng ating Thursday timeline. Siyempre, patuloy na ihanda mo ang iyong puso, ang iyong isipan sa word na mapapakinggan mo sa gabing ito at huwag mong kakalimutan na i-share po ito sa inyong mga mahal sa buhay para marami pa po ang makapakinig ng salita ng Diyos. At magbukas po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa presensya mo. Lord, patuloy namin na wini-welcome, O God, ang iyong pagkilos, O God, sa aming kalagitnaan, O God. Lord, ikaw po yung manguna sa amin. Lord, ikaw po yung magsalita para sa akin, O God. Dalangin ko, Panginoon, na lahat ng lalabas po sa aking bibig, Panginoon, ay maging pagpapala sa mga taong nakikinig ngayon, O God. Lord, buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang isipan, O God, sa iyong word, O God. At matanggap po nila po ito ng buong puso, Panginoon, at magkaroon po ito ng manifestation, O God, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, O God, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So, good evening again. Good evening again, everyone. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay makikita sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Ayan, babasahin ko po siya sa NIV version. Sabi po dito, "For he says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation." Sa Tagalog po, sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kaya po ang title po ng aking ituturo ngayong gabi, Now is the time. Ayan, now is the time. Ano ba yung mga hinihiling mo sa Panginoon? Now is the time, ngayon na. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw, kundi ngayon na. Now is the time of God's favor and now is the time of God's salvation po sa ating mga buhay. So, unang-una, ano ba yung now is the time? Nabanggit ko na kanina, now is the time of God's favor. Pag sinabing favor, makakaranas ka ng pabor sa ating Panginoon. You will receive favor from the Lord at mararamdaman mo na parang paborito ka ng ating Panginoon. Meron siyang special treatment sa'yo. And always remember that our works is not enough para ma-receive po natin ang favor na ito. Pero because of God's grace and God's favor, makakatanggap ka nito. You will receive approval and support from our God. Diba? Napakaganda. And you will receive answered prayer from God. Diba? You will receive answered prayer from God. Sino ba yung may matagal na siyang hinihiling sa Panginoon? Tutugon na ang Panginoon. Sinong kailangan ng pabor ng ating Panginoon? Sinong kailangan ng pabor ng mga taong nasa paligid natin? Ngayon na ang panahon. Now is the time. Ngayon na ang oras. Makakamit mo ang pabor po ng ating Panginoon. Pero ang pabor na po yun, hindi po yun kung kani-kanino po binibigay. Yan, ang pabor na yun ay binibigay lang po sa mga taong in love po sa ating Panginoon. Sabi nga, how to receive favor from God, number 1, stay in love with God. Yan. Mahal mo ba ang Diyos ngayon? Patuloy mo pa rin ba siyang minamahal sa iyong buhay? Kapag ang sagot mo ay oo, makakatanggap ka ng pabor po sa ating Panginoon. And pangalawa, stay faithful to God. Ano man ang nangyari, nanatili kang tapat sa ating Panginoon. Diba? Mga taong nasa paligid natin, hindi na naging tapat kay Lord. Pero ikaw, pinili mo pa rin na maging matapat po sa ating Panginoon. Makakatanggap ka ng pabor po ng ating Panginoon. Sabi po sa kanyang word, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart.
then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Sa Tagalog po, manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo ito lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Ang salita na ng Diyos ang nagsabi sa atin, kapag ikaw ay mapagmahal, unang-una sa ating Panginoon, at matapat sa ating Panginoon, you will win favor from the Lord and man. Diba? Hindi ka lang sa Diyos makakatanggap ng pabor, kundi sa mga taong nasa paligid natin. Hindi lang sa tao ka makakatanggap ng pabor, kundi sa ating Panginoon. So, parehas po yan. So, sino ba dito yung kailangan niya na pabor? Kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, nananatili kang in love kay Lord at nananatili kang tapat sa Kanya in spite na marami kang pinagdaanan, maraming pagsubok na dumating sa iyo na nag-test ng faithfulness mo kay Lord, pero pinili mo pa rin maging faithful kay Lord, expect you will win favor from the Lord. You will receive favor from the Lord. Now is the time, yan, now is the time, ngayon na ang oras ng pabor ng Diyos sa iyo. At dito mararamdaman mo, mararanasan ng puso mo, talagang damang-dama ng espiritu mo that you are special. Yan, you are special. At yung masabi mo, para kang paborito ng Panginoon. Mararamdaman mo yan because of His favor. Diba? Sa buhay mo. Dahil mahal mo siya, dahil tapat ka sa Kanya, sunod-sunod ang pabor na matatanggap mo sa ating Panginoon. Perceive it, claim it, and receive it with all your heart. At mangyayari po ito sa buhay mo. Now is the time of God's favor in your life. Now is the time of God's favor in your life. Pangalawa, ano ba yung now is the time? Now is the day of salvation. Yan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Yung kaligtasan na yon, yung salvation na yon, hindi lang ikaw ang ligtas, kundi ito na yung panahon or ito na yung oras na magkakaroon ng kaligtasan ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, mga mahal mo sa buhay at mga tao. Marami po ang tatawag po sa ating Panginoon. They will call upon the name of the Lord and they will be saved. Yan. So, dapat hindi tayo nangingimi na i-share yung gospel ni Lord. Kasi kapag shinare po natin ang gospel ni Lord, pinreach natin ang gospel ni Lord, dito po nakakaranas po ng kaligtasan po ng mga tao. So, wag lang tayo puro declaration or wag lang tayo puro receive sa buhay natin that I am blessed, I am highly favored, I am richly blessed. It's not wrong. Diba? Tama yun na ganyan po yung dinideclare po natin sa buhay. Pero more on pang makasarili po yun. Dapat po ang dinideclare po natin sa buhay natin that, Lord, I declare in my life na gagamitin mo ako to share the gospel at para magkaroon po ng salvation or kaligtasan ng mga tao, makilala ka po nila, tanggapin ka po nila bilang kanilang Diyos, ng kanilang Diyos na tagapagligtas. Yung tatanggapin ka nila, Lord God, ng buong puso, buong kaluluwa, buong spirito, buong lakas. 'Di ba? Dapat hindi tayo nangingimay, hindi tayo nahihiya. Kasi kapag hindi tayo nahihiya, there is a result. Yan, there is a result. Hindi tayo nahiyang mag-share ng gospel ni Lord, there is a result. And that is salvation of many people. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So, alam nyo ba, ang power ni Lord ay nasa salita niya. Kaya, hindi mo makikita ang manifestation sa buhay ng tao kung hindi tayo nag-share. Diba? Gusto natin marami tayong madala ng mga tao for the Lord. Share the gospel. But now is the time of the day of salvation. Yung mga sharean mo, siguradong tatanggap yan sa Panginoon. Don't doubt the power of God. Basta magpagamit ka sa ating Panginoon. Magpagamit ka sa ating Panginoon para marami po ang maligtas.
Ayan, this is the day of salvation. And now is the day of salvation. Diba? Ito yung araw na marami po ang maliligtas. Marami po ang tatawag po sa ating Panginoon. People's salvation start when they hear the Word of God. Kapag nakapakinig sila ng Word of God, tumanim ito sa kanilang puso, magbubunga at magbubunga to, mag-grow at mag-grow po ito sa kanilang mga puso. At mananatili po ito. At yung taong shiniran mo ng kaligtasan, isi-share din po niya yan sa mga taong makikilala niya. Makakasalamuhan niya. Kaya marami pong tatawag po sa ating Panginoon. Marami po ang maliligtas. Marami po ang lalaya. Marami po ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami po ang magkakaroon ng kagalakan sa kanilang mga puso. Marami po ang mapupuno ng pag-ibig ng Panginoon. Marami po ang makakaranas ng provision ng Panginoon dahil sa kaligtasan or salvation na natanggap nila. Kaya ikaw na nakikinig sa oras na to, magpagamit ka kay Lord. Magpagamit ka. Don't be ashamed to share the gospel. We will not be silent. We will speak the truth. And that truth is Jesus Christ. Is Jesus Christ. So now is the time, or now is the day of salvation. Do you have heart for the lost souls? Nalulungkot ka ba kapag ang iyong pamilya ay hindi pa nakatanggap sa Panginoon? Nalulungkot ka ba kung ang mga kaibigan mo ay hindi pa nila natatanggap si Lord sa kanilang buhay? Nalulungkot ka ba na ang mga mahal mo sa buhay ay hindi pa tinatanggap ang Panginoon? Just share the gospel. I-share mo si Jesus Christ sa buhay nila. Magpagamit ka. Magpagamit ka. Now is the time na maging useful tayo sa kalooban ng Panginoon. Now is the time na maging useful tayo for the expansion of His kingdom. Now is the time na gawin natin kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon. So, di ba sabi nga ng kanyang salita, ngayon na. Now is the time. Ngayon na ang tamang panahon. Ang tamang panahon ay ngayon na. Uulitin ko, hindi bukas, hindi sa kinabukasan, hindi sa susunod ng taon, kundi ngayon na. Huwag na tayong mag-delay. Ayan. Ngayon na. Now is the time. Ayan. Now is the time. Now is the time of God's favor sa buhay mo. And now is the day of salvation. Yan. Sino gusto ng pabor ng Panginoon? Walang magsasabing hindi niya gusto. Lahat tayo gusto. Aminin. Ako gusto ko ng pabor ng Panginoon. Gusto ko. Meron po ako hinihiling sa puso ko na ibigay po sa akin ng Panginoon. Paboran niyo po ako sa ganitong kalagayan. At hinihintay ko po yun. God is just testing me. We need favor from the Lord. Everything that we do for the Lord is not enough para paboran tayo ng Panginoon. Pero just stay in love with Him. Just stay faithful to God. And you will win favor from God, from our Lord. And that favor ay talagang magagamit natin for Him. At talaga, ito yung magbibigay ng excitement sa atin para i-share pa ang gospel ng Lord. Marami na po ang tatanggap kay Lord. Yan. Marami. Marami na po ang naghihintay sa salita ng Diyos. At ikaw, magpagamit ka. Kaya ikaw ay magpagamit. So, conclusion po natin, God's perfect time for you is now. God's perfect time for you is now. Declare and receive it in your life. Ulitin ko po. God's perfect time for you is now. Declare and receive it in your life. Now is the time. Now is the time. Ito na. Receive it sa buhay mo. And
makikita mo, it will manifest in your life. So, tanggapin po natin ito. Don't doubt the power of God in your life. Don't doubt the power of God in your life. Kaya, yun lang. And nawa, nakita mo, natanggap mo yung pabor ng ating Panginoon at ang salvation ng Panginoon, hindi lang sa iyo, kundi ng mga tao nasa paligid mo. Kaya mag-close po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa iyong salita. Maraming salamat, Lord God, dahil muli, Lord God, ini-excite mo yung puso namin para sa iyo, Panginoon, O God. Lord, we need your favor, O God, sa buhay po namin, O God. Lord, we need salvation, Panginoon. Lord, yung kaligtasan po namin ay maalagaan po namin ito hanggang sa pang-eternal, Panginoon. At Lord, gamitin mo pong instrumento po yung buhay po namin para ma-share po namin yung gospel mo at magkaroon din po ng kaligtasan ng mga taong nasa paligid po namin, O God. Lord, thank you, Panginoon, dahil muli ipinapakita mo, O God, ang iyong kapangyarihan at ang pagkilos mo, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa mga taong nagbigay ng kanilang oras, Lord God, para makinig, O God, ang iyong salita. Continue to bless them, O God. Lord, continue, Panginoon, to minister, O God, sa kanilang mga buhay, Panginoon, O God. Lord, dalangin ko yung mga pinapanalangin po nila, Lord God, ay tugunin mo na, Panginoon, ayon sa gusto mo, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Lord, patuloy na buksan mo po ang aming mga spiritual eyes para makita po namin, O God, yung mga inihanda mo para sa amin, O God, at ibinigay mo na po sa amin, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. To God be the glory in the name of Jesus Christ. Amen.